Bloated, naku, bloated. Paano ba natin sosolusyonan 'yan? Medyo ano kasi talaga tayo, masyado kasi tayo talagang masarap kumain. Wala talaga tayong disiplina patungkol sa pagkain. Basta kinakain ng lahat, kinakain ng karamihan, kakainin na rin natin. Lagi po ninyong tatandaan, kaya tayo nakakaranas talaga ng bloated sapagkat the moment na hindi siya na-absorb ng ating katawan, the moment na hindi siya na-digest ng maayos, at hindi naman talaga tayo naka-design kumain ng most especially ng halaman, yung fiber na yan. Kapag rich in fiber, ang kinain mo talaga, na-ferment talaga siya. Pumapasok na siya sa stage ng fermentation at nangyayari na de-decompose na siya, kaya nagkikreate na siya ng gas. Kaya utot ka talaga ng utot. Kaya ang isip mo, ang thinking mo, pag dumi mo, pak, 'di ba? Mamasa-masa o kaya putol-putol. Ang thinking mo kapag naidumi mo na siya, okay na, nailabas na. Pero ang problema niyan, yung essential nutrients na kailangan ng katawan mo, hindi po. Hindi ito nagiging maganda. Sapagkat once na utot ka ng utot, bloated ka, laging masakit ang tiyan mo, tapos pag dumi mo, that was rejected by our body. Hindi siya talaga na-absorb ng ating katawan. Napakahalaga kung gusto mo ng maayos na digestion, mahalaga early in the morning pa lang is more on protein na agad ang kakainin mo. Sapagkat, mo kumain ka na ng mga gulay, prutas, tapos ang dami mo mga processed food, sa dami mga tukso, high carbs. Nako, sipin mo na lang, utot ka ng utot. Tapos ang dami pang mahilig sa mga sugary foods, mga food coloring, na mga pagkain. Isipin mo na lang. Kaya anong nangyayari, nagki-create talaga ng gas. Isa na yan sa mga sign na sira talaga yung digestion natin. Naku, napakadali lang pong ma-address po yan sapagkat kailangan mo lang tanggapin na may mga pagkain ka talagang dapat alisin or else paulit-ulit na lang siya. Kaya meron talaga akong kilala, wala talaga. Basta siya'y nakakain ng gulay, kumain ng basta minsan ano na siya, parang sanay na kami, parang pabango na yung utot niya. Kasi hindi niya talaga mapigilan, as in, ah, mapakain lamang siya ng halimbawa ng tinapay o ng ano, laging sira ang tiyan niya, laging, nag laging kinakabag yung, lagi siyang kinakabag, utot siya ng utot. Pero once na naitama niyo yung pagkain po ninyo, para sa mga nanonood po sa atin ngayon, subukan mo lang, bigyan mo yung sarili mo ng 1 month. Mag-start ka to meat-based diet. Early in the morning pa lang, instead na tinapay, instead na kape, warm water muna sa umaga. Yung 5 tips para maayos ang digestion, panuorin mo yon. Marami kang matutunan doon. Saglit lang yung video po na yun. Ako na ang nagsasabi sa inyo kung issue mo matagal ka ng bloated, parang lagi kang hirapan matunaw, hirapan matulog, parang lagi kang balisa, 'di ba? Ang sakit-sakit ng tiyan, sinisikmura ka na, utot ka ng utot, nakakahiya sa trabaho mo, nakakahiya sa asawa mo, mga kaibigan mo, parang parang tawag na sa'yo si ano na, si palautot na, 'di ba? Kasi nga bloated talaga, parang kinakabag ka na. Subukan po ninyo. I challenge po para sa mga nakasubaybay sa'tin, subukan mo early in the morning, iwasan mo ang pagkain muna ng gulay, bigyan mo yung sarili mo, magugulat ka. Ako 2 to 3 days bago pa dumumi. Anong nangyayari? Ang dami ko ng kinain na karne, itlog, pero konting-konti lang talaga yung dumi ko at presko. Konti lang yung dumi, maayos yung bowel movement ko, at paano natin ipapaliwanag, maayos yung pagdumi at nakakatuwang, isipin, walang amoy, hindi talaga umuutot. Totoo po 'yan. Hindi ka utot kasi nga hindi nagke-create ng gas, do'n talaga ako na-amaze. So, ibig sabihin kung kumain ako ng karne at yung pagdumi ko
ay kokonti lang. Anong ibig sabihin? Ang daming kinain na karne, tapos kokonti lamang ang dumi. Ibig sabihin, na-absorb siya ng ating katawan. At amazing talaga kung kailan tinanggal mo na yung mga food supplement, gulay, prutas, hindi tayo naging sakitin. Yung iba nung December, nag-January, ang daming mga sinisipon, inuubo, nilalagnat. Tayo, talaga, inuubo kayo, nilalagnat kayo, season ng ubo, season ng lagnat, wala eh. Hindi tayo dinapuan ng mga bagay na yan sapagkat una sa lahat, iba kapag nakasanayan mo ng kumain ng karne. Iba kapag nami-meet mo yung requirements in a daily basis, tapos nakapag-adjust na yung katawan mo sa pagkain ng rich in protein. So para po sa mga nakakapanood po nito, I challenge you po, kahit bigyan niyo po yung sarili ninyo 90 to 120 days. O sige, kahit 1 month lang, makikita mo, obserbahan mo, makikita mo yung best result kapag early in the morning ay rich in protein na agad ang kinakain mo. Walang fiber ha, walang gulay. And I'm 101% sure ma-address yung issue mo sa pagkakaroon ng bloated at utot ng utot. Yan. Subukan mo at ma-amaze ka.